Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan natagpuan na ni Taro Sakamoto si Steel Dragon, ngunit nagpakilala ito bilang Kindaka, isa sa mga founder ng Order. Agad na hinarap ni Sakamoto at Negumo ang kalaban, at pagkatapos ay tinulungan sila ni Rion na talunin ito, matagumpay nilang napabagsak si Kindaka, at dahil sa kanilang pinamalas na lakas, ay nais niyang sumali sila sa Order. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 110 at 111. Nagpatuloy ang nakaraan ni Sakamoto, kung saan sinabi ni Kindaka na gusto nyo bang sumali sa Order. Tinanong ni Rion na sino ka ba, Ginoo, habang sinambit ni Negumo, nakakasipa ko lang sayo ng malakas. Paano ka pa nakakatayo? Nagunat naman ng buto si Kindaka habang sinasabi na ibigay nyo na lang ang sagot nyo pagkatapos ko kayong bugbugin. Natunugan ni Rion ang binabalak ni Kindaka, kung saan nagdash ito ng napakabilis patungo sa kanila na nagawa nilang iwasan. Sinaad ni Negumo sa kanyang isipan na mas mabilis siya ngayon kaysa kanina, habang nahawakan ni Kindaka ang paa nito at sinabi na kanina nung tinanong ko kung sino sa inyo ang pinakamalakas, nagsinungaling ka, di ba? Sinubukang sipain ni Negumo si Kindaka, ngunit nakaiwas ito at pagkatapos ay naghagis ng patalim si Rion, na sinalo naman ni Negumo. Sa puntong tatamaan na si Kindaka ng patalim ay sinaad nito, na huwag niyong maliitin ang mga nakatatanda at pagkatapos ay biglang kumilos ito ng napakabilis at naglaho si Negumo. Siya ay lumipad palabas ng palapag, at ito ay bumunggo sa kabilang palapag ng gusali. Agad namang bumangon si Negumo at sinambit sa kanyang isipan na yung matandang yun, parang kilala niya si Satode Sensei, hindi ito pangkaraniwang misyon, saka, ano ba talaga ang Order? Mukhang kaduda-duda. Sinabi ni Negumo na niloko tayo ng husto ng mga guro natin, ang ibig kong sabihin, alam kong kayang harapin yan ni Akao at Sakamoto. Si Negumo ay nahiga sa kama upang magpahinga, habang si Rion ay napansin si Kindaka na naghagis ng patalim. Nagawa namang mapigilan ni Rion ang patalim gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay inatake niya si Kindaka na nagawa niyang iwasan. Sinambit ni Kindaka sa kanyang isipan na tama, mayroon siyang espesyal na paningin, siya ang pinakamagaling sa kanilang tatlo. Bigla namang lumitaw si Sakamoto sa likuran ng kalaban, at sa puntong aatake na ang dalawa ay tumakbo si Kindaka upang umikot. Itinaas ni Rion ang kanyang patalim sa pag-aakalang magtutungo si Kindaka sa kanya, ngunit sa halip na ang kalaban ang matamaan ay isang Tabasco sauce ang tumama sa kanyang sandata. Tumalsik ang Tabasco sauce sa kanyang mga mata, at sa sobrang sakit ay sumigaw ito ng napakalakas, habang sinaad ni Kindaka na ang may matatalas na mata ay mabilis tumugon sa kahit ano. Agad namang kumilos si Sakamoto kung saan nagawang mapalipad niya ang kalaban patungo sa loob ng elevator na kasama siya, at nang magsara na ito ay sinabi niya na sa isang masikip na lugar, walang saysay ang bilis. Sinabi ni Kindaka na subukan mo ako, at pagkatapos ay sunod-sunod na nagpakawala ng mga suntok si Sakamoto. Habang umiiwas si Kindaka ay sinambit nito na hindi ko ba sinabi sayo? Hindi mo ako matatamaan ng mahihinang galaw mo. Pagkatapos nitong magsalita ay biglang bumunggo ang kanyang bibig sa kamay ni Sakamoto, at sinaad ng ating bida na isang tama, nagsisimula na akong masanay sayo. Bumukas na ang pintuan ng elevator, habang natawa si Kindaka at sinabi, na nakakatuwa ka, oras na para mag-shift sa max gear. Sila ay nasa ground floor, at mabilis na kumikilo si Kindaka habang sinasabi nito na anong tinitingnan mo. Kung nakatayo ka lang dyan at nakatitig sa kalawakan, babagsak ka. Sa puntong aatakihin na ni Kindaka si Sakamoto, ay biglang lumitaw si Uzuki na kanyang ikinagulat. Sinubukang iwasan ni Kindaka si Uzuki, na napagtagumpayan naman niya at sinabi nito sa kanyang isipan, na inakala ko na isa siyang sibilyan, kaya iniwasan ko siya. Kasamahan ba nila siya? Bigla namang tumunog ang likod ni Kindaka at sinambit pa nito sa kanyang sarili, na nasaktan ko ang aking likod dahil sa emergency brake, sobra na yon para sa edad ko. Medyo okay na ang mga mata ni Rion at kinausap niya si Uzuki at sinaad, na paano mo siya nakita, at bakit bigla ka na lang tumutulong. Sinabi ni Uzuki na hindi mo sinusundan ang mabilis na target gamit ang iyong mga mata, inaasahan mo ang kanyang mga galaw batay sa paligid, at tungkol naman sa pagtulong, ayaw kong magreklamo ka sa mga guro na nagpapabeya ako.
Natawa si Rion at sinambit na bakit ko pa kailangang isumbong ka. Napakawalang kwentang bagay para alalahanin pa yan. Nagsalita naman si Nagumo at Sinaad na napakagaling habang sinabihan siya ni Rion na bilasan mo at bumaba ka na dito. Sinabi ni Kindaka sa kanyang isipan na hindi lang siya magaling sa pag-aaral ng paligid, wala rin siyang takot, bigla na lang siyang lumundag sa harapan ko sa kabila ng bilis ko. Ngayon, yan ang isang tunay na pagsalakay. May bigla namang bagay ang papalapit sa kanya, at ito ay isang napakahabang tela na hawak-hawak ni Sakamoto kung saan pinalupot niya ito kay Kindaka. Pagkatapos ilagay ni Sakamoto ang tela kay Kindaka, ay mabilis niya itong pinaikot-ikot sa ere na maraming beses, at nang makontento na si Sakamoto ay inihampas niya ang kalaban sa itaas ng gusali. Sa sobrang lakas ng paghampas ni Kindaka sa sahig, ay nabutas ito at nahulog siya paibaba. Sinambit ni Sakamoto na tama ka, kapakipakinabang na samantalahin ang buong espasyo, habang nakahandusay sa sahig si Kindaka at Sinaad na hindi na masama, bata. Sinabi ni Nagumo na tapos na ang misyon. Grabe, pagod na pagod ako, habang sinambit ni Rion na wala ka namang ginawa. Sinaad ni Nagumo na ganun pa man, hindi na tayo mapapaalis ngayon, habang bumangon naman si Kindaka at sinabi na wala talaga kayong alam, ano. Sinambit ni Rion na buhay pa rin siya. Anong pinagsasabi mo, tanda? Sinaad ni Kindaka na kahit patayin niyo ako, hindi na kayo makakabalik sa paaralan, ipinadala kayo rito para mamatay. Naguguluhan ang lahat sa kanilang narinig, habang tinanong ni Rion na anong ibig mong sabihin, tanda. Sinabi ni Kindaka na ang layunin ng misyong ito ay alisin ang mga pasaway na estudyante. Inaalis ng paaralan ang mga estudyanteng hindi na kayang kontrolin sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa akin, kung may silbi sila bilang mandirigma, maaari ko silang kunin, isang patas na kasunduan ito, lagi kaming kulang sa tao sa ganitong larangan. Sa kahit anong paraan, hindi na kayo makakabalik sa paaralan, kung iniisip niyong nagsisinungaling ako, sige, tawagan niyo sila, malamang, hindi na kayo kasama sa listahan ng mga estudyante ngayon. Agad na tinawagan ni Nagumo ang kanilang guro at sinabi na Sensei. Tapos na kami sa misyon. Ang guro na sumagot sa telepono ay hindi makapaniwala na ligtas silang lahat at agad niyang tinawagan ang vice principal. Ibinaba na nila ang telepono at sinambit ng mga guro na wala pang kahit sino ang nakatapos ng misyong yan at hindi ako makapaniwalang nakaligtas sila habang natuwa si Satoda Sensei at sinambit na diba, tama ako. Sinaad ni Rion na ang ibig mong sabihin, natanggal na kami sa paaralan, habang sinabi ni Nagumo na pero kung wala kaming diploma, hindi kami makakakuha ng Type 2 licenses. Sinambit ni Kindaka na makinig kayo, mga bata, kung talagang gusto ninyong bumalik sa paaralan, paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Tinanong ni Sakamoto na maibabalik mo ba kami sa paaralan, habang sinaad ni Kindaka na kilala niyo si Yatsumura, ang dating professor sa paaralan ninyo. Sinabi ni Nagumo na yung lalaking pumupunta minsan sa isang taon para magbigay ng espesyal na lecture, habang sinambit ni Rion na tama, yung matandang mukhang sobrang tapang. Sinaad ni Kindaka na kasapi rin si Yatsumura sa order, sa katunayan, kami ang mga nagtatag nito. Tinanong ni Nagumo na magagawa mo bang makipagkasundo kay Professor Yatsumura para sa amin, habang sinabi ni Kindaka na oo. Tinanong ni Rion na ano ba talaga ang order, habang sinambit ni Kindaka na isa itong espesyal na organisasyong direktang nag-uulat sa JAA. Kami ang pinakamalalakas na mandirigma ng JAA, pero 4 lang kami sa buong Japan ngayon. Sinaad ni Rion na kung ganoon, para makabalik kami sa paaralan, ano ang gusto mo mula sa amin? At para malaman mo lang, hindi ako interesado sa kalokohang order na yan. Sinabi ni Kindaka na sumama kayo sa akin at malalaman nyo. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na sila sa lugar kung saan nais magpunta ni Kindaka, at may sumaubong sa kanila na isang lalaki na may krus na hikaw. Ang pangalan nito ay Kondo at sinaad niya kay Kindaka na ang tagal mo naman. Sinabi ni Kindaka na pasensya ka na, Kondo, habang nagalit naman si Kondo dahil importanteng tao ang kanilang pinaghihintay. Si Kindaka ay lumabas na kasama sina Sakamoto habang tinanong ni Kondo na para saan ba talaga ito. Si Kindaka ay nakasakay ng wheelchair at sinambit na kaunting negosasyon lang, huwag mo nang intindihin.
Sinaad ni Kondo na pero may misyon tayo mula sa chairman habang sinabi ni Kindaka na nagdala ako ng mga pamalit. Sinambit ni Kondo na anong pamalit? Itong mga bata na to. Ano bang iniisip mo? Ito ay isang misyon mula sa order. Kung malaman ito ng mga nakatataas habang sinaad ni Kindaka na kung matatapos natin ito agad, walang makakaalam. Sinabi ni Rion na niloloko mo ba ako? Bakit namin kailangang gawin ang trabaho mo, habang sinambit ni Kindaka na kasalanan nyo kung bakit sumakit ang likod ko. Panagutan nyo to. Nanggigil si Rion sa sinabi sa kanya ni Kindaka, habang sinambit ni Nagumo na kung maibabalik naman niya tayo sa paaralan. Tinanong ni Sakamoto na sino ang kailangan naming patayin, habang sinabi ni Kindaka na kalma lang, hindi ito isang assassination, kabaligtaran pa nga. Ang trabaho ninyo ay ihatid ang VIP na ito sa paliparan. Ang tinutukoy na VIP ay lumabas na ng sasakyan, at ito ay isang matandang lalaki. Sinambit ni Sakamoto na isang bodyguard assignment, habang tinanong ni Rion na sino naman tong gunggong na to. Nagalit si Kondo at sinaad na bastos ka ah. Mag-ingat ka sa pananalita mo sa isang opisyal ng JAA, habang sinabi ni Kindaka na hindi nyo naman ginagawa ang ganitong bagay sa paaralan, di ba? Mas madali to kaysa harapin ako. Sinambit ni Kondo na seryoso ka ba, Mr. Kindaka? Mga bata lang sila, at kung may mangyari. Natigil sa pagsasalita si Kondo dahil may biglang nangyaring kakaiba na napansin ni Rion. Agad na nilapitan ni Rion ang matanda kung saan sa pilitang pinayuko niya ito habang pinigilan niya ang bala ng baril gamit ang patalim. Napahanga si Kondo sa pinamalas ni Rion, habang sinabi ni Rion na isang sniper, 300 metro sa unahan, patungo sa 2 oras, Sakamoto. Hiniram ni Sakamoto ang baril ni Kondo, habang sinambit ni Kondo na hindi aabot ang baril na yan. Sinaad ni Sakamoto na papaganahin ko to, at pagkatapos ay iwinasiwas niya ang baril at sabay na pinaputok. Tumilapon ang bala at nagawa nitong maabot ang kalaban na nagtatago sa gusali, at ito ay tumama sa kanyang ulo. Pagkatapos mapabagsak ni Sakamoto ang sniper, ay may mga bagong kalaban naman ang lumabas at ito ay sa kanilang likuran na hinarap ni Nagumo. Naglabas ng 2 sandata si Nagumo, at sa isang iglap lang ay natalo niya ang mga kaaway. Labis na nagulat at humanga si Kondo habang sinasabi sa kanyang isipan na ano ito. Hindi na ito pang estudyanteng gawain. May bigla namang sasakyan ang lumapit sa kanila, at ang driver ay si Uzuki kung saan sinabi nito na ayokong magmaneho. Sinambit ni Rion na napakagaling mo, Uzuki, at pagkatapos ay sumakay na sila ng sasakyan. Sinaad ni Rion na hinahabol nila tayo, kaya bilasin mo, habang naiwan si Kondo at sinabi sa kanyang sarili na baka oras na para maghanap ng bagong trabaho. Silang lahat ay nagsisiksikan sa loob ng sasakyan, habang sinasabi ni Kindaka na Sakamoto. Iusog mo ang upuan mo. Masakit ang likod ko. Sinambit ni Sakamoto na hindi ko na ito iuusog pa, habang sinaad ni Nagumo na ang ganda, mad-ulos na agad ang simula natin at ang bigat ng taong to. Sinabi ni Rion na pasensya na sa lahat ng kaguluhan, Mr. VIP, ihahatid ka namin sa paliparan ng ligtas na ligtas. Bigla namang nagsalita ang matanda at sinambit na napakainit. Mama, ayos na ba ngayon? Nagulat ang lahat dahil ang boses ng matanda ay pambata, at pagkatapos ay biglang nabutas ang mukha ng VIP at sa loob nito ay may mag-ina. Pinagmasdan ni Kindaka at ang grupo ni Sakamoto ang mag-ina at sabay-sabay silang nagtanong na sino kayo. Dito na natatapos ang chapter 110 at 111 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.